Ayan. Konting recap muna dun sa ating first, sa part 1 natin nung Tuesday. Yes. Ano ba yung mga napag-usapan natin nun or mga na-share nating stories? Ako madaming ambag. Ako, tango-tango lang. Tsaka pa, si DJ Clyde, best in shout. Oo, best in sigaw. Scary talaga. Oo. Pero siya talaga yung dito mas maraming experience, di ba? Hindi lang siya nag-share. Hindi lang siya nag-share, pero siya may pinakamaraming hindi pa yung horror nag-share. and creepy. True. 583. Oo, to be exact. Oo, play the tape. Eksaktong-eksakto pala. Bilang na bilang. 583. Nagdagdagan pala kanina lang, 584. 584 na. Yes! 584 na. 584 na. Grabe. May butal talaga, no? Diba? Parang mas gusto ko yung magulo yung buhok kasi magulo yung buhok. Sa mga hindi po nakakaalam, siya po ngayon si Ate V. Yes. I love it, DJ Amir. Without the handkerchief. Yes. Bumati ka na kay Lucky. Hi, Lucky. Ayan. Pa-hello na lang kay Peanut. Gusto ko yun. Diba? Actually, dapat mananakot kami, pero GB talaga Hindi mo maiwas Diba? Oo, nakakatuwa. Anyway. Ako nga pala si Sakuragi, guys. Card captor Sakuragi. Mamaya mayroon pa akong i-dribble na ball. Mamaya yun. Sideline niya yung pagbabasketball. Inaabangan na ako sa Halloween party sa amin. Bakit? Pwede rin mga bola. Runner pala Ayun, bye-bye, DJ Clark. Bye-bye, DJ Clark. Ayan. Yun. Pero wala ka napansin, nagpasama si DJ Clark. Oo nga nakakatakot. Natatakot na. Dahil magno-November 1 na bukas, October 31, 2024 na po ngayon mga ka-vibes. At mag-iingat lahat sa mga papunta na ng sementeryo ngayon pa lang. Kasi inaagahan na ng iba para hindi na sila sumabay bukas. Kasi sigurado na maraming tao bukas. So sa mga tulad kong busy na hindi makadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, shout out lang, kayo na lang ang dumalaw sa amin. Mahal yung pamasahe, Mi. Kayo wala kayong pamasahe. Lipad-lipad lang kayo. Sulput-sulput lang kayo. DJ Clyde, sabi ni Bernard Kiambao dito sa ating live, ano ka tonight, DJ Clyde? Plakado ka, huh? Thank you so much. Ulitin ko sa'yo, Bernard, siya si Sakura. Sakuragi. Pero yung gi sa dulo ay G-A-Y. Ayan. Ay, oo. Nag-loading. Spinel muna. Ano daw? G-A-Y. Hi guys. Welcome to my show. Charot. Show mo. Ayan. Stop, look, and listen po ito. Special episode. Sabi ni Don, DJ Amir, sino po yung nasa likod mo? Eme. May wala. Ba? Wala naman. Oo. Sabi ni DJ Clyde, wala daw. Wala, sasabihin ko pag meron. Oo. At kahit meron yan, hindi ko naman kasi nararamdaman. Ano ba yan? Kapag naramdaman ni DJ Amir, pag nakita ko na, alam mo na. We have a special guest. Ganon. Mamaya, tingnan natin. Special guest kayo niyan. Maya-maya, baka may malapit na siya si Scooby-Doo. Oo nga. Where are you? Yes, where are you? Scooby-Doo. Pero may chemistry tayo, ha? Oo. So, kailan tayo start yung program natin? Oo nga Puro na lang. Puro GV na lang. Mga ka-vibes, if you want to share your horror stories, feel free to text us or you can call us na. Diretso tawag. Call na kayo dyan. Ayusin niyo. O kaya mag-comment kayo. Mag-comment din kayo mga bakla. Mag-message. Shout out din kay Chad David. Hello, good evening mga Lods. Hello, Kuya Good Chad. evening po, pare. Good evening. Pare, nagbabasketball ka ba, pare?
Baka naman. Magaling ako Mahilig traveling. Oo. Yung referee, DJ bunot Clyde, ako. si Kuya Chad, mahilig siya sa pussy. Sa pussy? Ay, nako, di kita matutulungan dyan, pare. Iba yung dala ko. Oo. DJ Becky, si Ate V ka ba o Kim Samson? Galing mo doon, Bernarda. Sino yan? Bernarda. Entry ka. Bernarda. Madami. Pwede din, no? Pwede rin. Airtime! Si Maring Bernard. Galing mo din doon sa part na yon. Happy watching, Sam and happy Halloween, GV fam, sabi niya. Thank you so much. Thank you so much sa mga 8 million viewers namin ngayong mga oras. Marami pong salamat. Oo. Madami tayong tagapanood ngayong gabi. Oo, yung dami iba nga. hindi natin nakikita. Oo. Ay, oo. Mika naman. Literal na hindi ko nakikita, nararamdaman. Opo, manhid po si Kagaya nung napag-usapan namin sa first part, sa amin lahat dito, si DJ Betty ang walang pakiramdam. O, diba? Sabay pa kami. Hindi ko nararamdaman, hindi ko nakikita. Sa panaginip lang, ayun. Pero usually, kasi sinasabi na pag sa panaginip, dahil lang sa pagod. Ayun. Anyway, Yung simulan sleep paralysis ba yun? Oo. Yun yung mga pinag-usapan namin. Recap lang, naalala ko tuloy yung kay DJ Donnie. Ay, DJ Ay, Kabay. Oh my God. OMG. Wait, makaka-plug natin. Yes. The podcast is actually available on our YouTube channel, GV99.1, your good vibe station. It's an hour and 30 minutes. So, it's perfect for the weekend. If you're gonna make laba or whatever, you can listen to it and scare yourself. Make laba? Ano ka Yeah. nyo? My boyfriend is here pala from BGC. From Manila. Yeah, pare. Sige, pare. Taga kasi ako. Nakalimutan niya. Hindi ko alam. Ulitin mo. Dapat yung concept, boyfriend ng bayan. Go. What's a place in Manila? The BGC. Saan yun? BGC? Doon lang. Doon lang. Taga doon lang ako, pare. Yeah. Yeah, my favorite drink kasi is matcha latte. And my girlfriend, she really loves Spanish latte. Oo. Ano ba yan? Di ba? Ang taas ng araw. Oo, taas ng araw. Nasisilaw siya. Oh my gosh. Iba na yun Yes. Nagsishades ng gabi. Siya lang yun. Ganyan talaga, yung mga konyo yung boyfriend. Oo, pare. I'm just a little tired kasi. Me and my girlfriend did a few things kasi. A few things. Oh my gosh. Oy, pero wait. I heard, totoo ba yung rumor na you're not just a two-timer but triple timer? Pinaglaruan mo lang yung mga girls. Tama Babe, ba? hindi. Ay. Stop the car. Stop the car. Ihulog nyo na nga si DJ. Ayan na. Asan na yung tusok na tusok na yung mata ko. Wait lang, adjust ko na yung wig ko. Asan na ba yung horror stories? Ay, oo, asan yung horror natin? Ayan. Sabi nga pala ni Bernardo, talagang airtime to si Bernard. Ayan, kasalanan mo yan, Ashraf. Spoken in dollar na tuloy si Clyde. Sorry, alam mo naman. Oo. Pero magbasa na tayo. Let's start with Asra. With DJ Amir pala. Sige, ano ba to? It's from Nefeline Perez de Leon. Ayan. Ito ay ang kanyang spooky story. At ang title ay Para po. Para. Ayan. Taong 2011, bandang alas 8 ng gabi, sumakay kami ng jeep palukban ng kapatid ko. Dahil punuan, magkahiwalay kami ng naupuan. Sa likod siya nakasakay at ako sa may bandang harap. Mabilis yung andar ng jeep at nang makalampas ng seminaryo. Seminaryo talaga to. O sementeryo. O sige, seminaryo. May sumigaw na, Para po. Sobrang lakas. Pero hindi humihinto yung driver ng jeep. Wala ring nasigaw ng para tumulong doon sa lola. Patuloy pa rin ang takbo ng jeep.
Dahil introvert ako, di rin ako nagsabi sa driver na may pumapara. Kasi sa isip ko, dapat ang gagawa nun ay yung katabi nung lola. Ilang minuto pa, nawala na yung sigaw. Sa isip ko, baka napagod na at walang pumapansin sa kanya. Pagpara namin sa may SLSU, inaantay kong bumaba yung lola kasi kumbaga yung first stop, yun yung first stop ng jeep. Pero walang bumabang lola. Puro mga college students lang. Tinanong ko ang kapatid ko kung narinig niya yung sigaw o nakitang bumaba yung lola kasi nasa may likod siya. Sabi niya, wala naman daw sumisigaw ng para at wala rin naman daw matandang babaeng sakay yung jeep. Oh my gosh. What? That Nangyayari is talaga so- yun. May pasaherong May pasaherong, may nakikisakay. May nakikisakay, Oo. Kaya pala laging pinupuno ang jeep. Oo. Ah, Kaya para Para walang pagsiksikan, space. para Kasi wala. pilit pa para walang space. True. No? Parang, Paano kung kumandong ayun lang. kumandong? Oo. Hindi, actually, nangyayari yan, lalo na pag dumadaan tayo sa parang savannah or wala talagang masyadong tao. Madidilim. Oo. May Meron nga, mga kwento lang, pero yung iba true to life na pag mag-isa sa motor, sasampa sa likod, bibigat, pero Oh wala my naman gosh. talagang, wala naman talagang nakasakay. That is so crazy. Tapos biglang gagaan ulit. Oo. Or nag-joyride lang pala. Nakihike. Hindi naman nagbayad. Di nang bayad. Nakihitch lang pala. Nakihitch. Ay, gusto ko yon nakihitch. Ay, nakihitch. Oh, may na-learn ako ngayon. Ganun talaga si Ate V. Madami ka matututunan. Madami ka matututunan sa kanya. Oo, di ba? Oo. I think correct. I'm a fan pala, ha? Yeah, ako din, Vilmanian talaga. Oh, I love your movie, Anak, with Claudine. Oo. Yeah. Dekada si Tenta, yung mga Oo. ganyan. True. I'm honored you're here. We're honored you're We're here. so honored. Thank you so much for having me here. Pero parang Yes. paminsan-minsan nga nagiging Kim Samsun. Depende sa angle. Depende Galing sa mo doon, angulo. Bernard. Oo. Ayan. Kaloka ka dun sa part na yung Bernard. Mm-mm. Huy, speaking of jeep, I just remembered a story very similar to this. Hindi naman to supernatural ha. It's just like a real life that happened sa friend ko. She was on the way to school. It was like 5 a.m. ganun. Okay. And taga na siya at the time. So she was using the Sapang Bato jeep, yung red jeep. So like I remember she told me na she was the only passenger there and it's been an hour. So the jeep driver, he decided to like start driving. And then when she went to stop niya, she was shouting like, para po. But the driver wasn't stopping. And then if anything, he started like, Going 6 a.m. off? na. Oo. Like, nag-speed siya. Oo, nag-speed siya. But it was like 6:30 ganun. And like at the time, if 6:30 na, di ba may traffic na. Mhm. So he started speeding up and then she kept shouting, para po, dito na po ako. But he was like not replying. He was just speeding up, ganun. And then, ayun, may traffic. Oh my Okay. God, thank God may traffic. Kasi like, of course, he had to stop and then she had to drop sa wherever she was. I can't remember where she stopped. Pero she just couldn't handle it. And then like, I think she was nearby the school na. So she just Okay. started like running. Not even walking, just running. And it was early morning, ha? That's so, I know. Like, what? Did she saw the face of the driver? I don't know. Hindi kaya nag-sleepwalk yung driver. Baka nga. Kala niya oras na para And masahero. And Tapos here's bigla lang siya nag-drive. Ano ba yan? No, and here's the thing. She's really pretty kasi. Oh, okay. Okay. Baka hindi naman yun, hindi ibang intention Yes. ng driver. Oo, Okay. ibang I'm- intention. okay. Kala ko nag-sleepwalk Paalala eh. lang May dahil ibang- napag-usapan na rin natin Oo. yan. Sa Mm-mm. mga ka-vibes natin na nakaranas ng ng SH, Mm-mm. sexual harassment, or assault, wag po tayong matakot lumapit sa mga sa Vauci. Yes. Vauci Desk. Eto. This is from Carrot Pearl Mangkao. I don't know how to say this, but I honestly experienced this. I was half awake and half asleep.
I couldn't move my body, and I couldn't say exactly that I was experiencing sleep paralysis because I know I was half awake. I can see a silhouette, someone standing in front of me. But at the same time, I'm dreaming of seeing myself lying in bed and unable to move. So I guess what I saw, the silhouette, was me looking at my body lying. It doesn't sound that it's making any sense, but yeah, it happened to me. Not really spooky though, hehe. Can That- you translate in Tagalog? I can't understand. Nag-sleep siya. Natulog siya. Natulog siya. Mhm. Tas, nag-awake siya. Hindi, may ganyan. May tawag dyan nakwento sa akin ng tita ko. Yung parang umaalis yung... Astral? Oo, Yan, astral projection. Astra. Totoo. Nangyayari daw Yes, talaga yes. na kaya mong pag malakas yung isip mo or yung parang yung mataas yung spirit, ano tawag doon, yung consciousness mo na nakikita mo yung sarili mo. Actually, parang nangyari sa akin din yan nung college ako. Hindi ko lang... Scary naman kapag ganun, di ba? Parang katawan mo nakita mo like tapos college ako noon. I don't know paano nangyari yun kasi nakita ko talaga yung katawan ko na nakahiga. Kung anong itsura ko, siya yun. Pero binaliwala ko kasi pero sinabi ko yun sa tita ko, tapos sabi niya, baka nag-astral eme ka. Sabi ko, no yun. So, parang, syempre, I was just 16. Wala akong alam sa ganun. Pero, nagising talaga ako, nakita ko. Kasi hindi naman patay yung ilaw nung natulog ako. So, maliwanag. Unless, patay ang ilaw, di mo makita kung ano talaga. Pero yun, nakita ko talaga siya kung paano ako nakahiga. Ganun. Tapos, meron daw kasing mga nag-astral, yung parang antawag doon, projection, hindi nakakabalik. Yes, hindi nakakabalik. Naliligaw sila. Yeah. Oo, Tapos yun nga yung nangyayari na hindi ka na nagigising. Yun ang kwento. That's the thing with astral projection kasi I used to practice it. Uy. Girl. Ayun na naman. Kinakabahan ako dito. Diba yan? And it was very dangerous kasi sometimes you really can't go back to your body, not because like naliligaw ka, but because another soul has taken your body na. Exactly. Okay. Meron ng Alam mo sa Conjuring. Oo. Yes. Yung ganun, di ba? Astral projection si Elise. Oh my God, kinalabutan ako, girl. Astra, is this you? Trust. Ikaw ba yan? Trust. Oh, trust. Pag nagtagalog na yan, di na siya yan. Incenso. Like nothing dangerous has happened to me when I practiced it. Pero when my sister tried it out, when she was trying to get back to her body, there was already a black spirit like near her body. Oh my God. She saw it. And I was like, oh my gosh, I can't relate. At saka kapag matagal ka daw na nawala sa katawan mo, and then pag bumalik ka, pag gising mo, uhaw ka, pagod ka, ang daming, parang na-drain ang katawan mo talaga. So yun. Kasi nag-travel ka Yeah. So that's actually scary. So mga ka-vibes, kung naranasan nyo yun, pa-share nyo naman ng experience ninyo. Kasi last time, pinag-usapan natin sleep paralysis. Ngayon naman, sleep diving. Astral projection. Dive. Pero, na-curious ako, DJ Amir. Like, were you floating? Paano parang mo nakita? bahagya lang akong nakaangat. Naka-float. Naka-float. Hindi talaga ako umalis kasi parang bigla akong na-aware na, teka, sandali, anong nangyayari? Hindi pa pwede to. Oh my God. So, Yung parang feeling mo, umaalis ka na. So parang yung soul mo, hiwalay sa katawan Yes, mo. yes. As in, Pero DJ Amir, hindi ka lumayo sa katawan mo? Hindi. Agad-agad. Kasi Bumalik parang, ka rin siya, parang sabi ko, teka, may mali. may mali dito. Pero ako talaga to kasi ganito talaga ako natulog Ito yung position ko Sabi ko, ay hindi. At saka, bukas ang ilaw. So, nakikita ako talaga maliwanag. So, sabi ko, balik ako. Hindi. Matutulog ako ulit, parang ganon. So nakwento ko nga sa tita ko na open yung kanyang third eye. Sinabi niya nga sa akin, nag-astral projection ka, buti bumalik ka. Yes. Sabi niya kasi Buti may bumalik iba ka. kasi parang naku-curious siya, wala ako sa sarili kong katawan, sa kaya ako pwede magpunta. Mag-travel siya. Mag-travel. So may mga ganon, and then din sila Pero nakakabalik. DJ Amir, wala kang nakita sa paligid mo noon na ibang
something suspicious. Halimbawa, like, silhouette na... Wala. Kasi Wala actually, yung bahay namin nun sa Manila, old house yon at talagang maraming nagpaparamdam doon na maraming yung batang pamangkin ko na ngayon pulis na siya, lagi niyang sinasabi sa akin, sabi niya, tita, yung may friend ako, sabi niya ganon, maliit lang siya, sabi niya ganda mo daw, may pangalan pa. Tapos, tuturo niya, nandun lang naman kami sa kwarto. Ayan, naglalaro sila, kinakausap nila ako. And, nakwento rin sa akin ng mga tita ko na may old piano kasi. Minsan tumutunog yon. So, yung bahay talaga na yon, alam ko may something doon. Pero, hindi ko siya na-experience. So, parang, mararamdaman ng mga tao na bagong pumunta doon or may malakas ng tapos may dalawa pa siyang puno ng kaimito doon. Pero ngayon, ni-renovate na siya. I don't know. So, parang iba na yung aura. Pero noon, old house kasi talaga yung tita ko. Oo. Nakakatakot nga na, makaka-vibes pag naranasan yung bumalik agad kayo. Baka baka iba na yung minsan kasi hindi naman intention, minsan parang siguro sobrang taas lang ng subconscious mo and talagang yun. Alam mo yung feeling na half asleep ka? Yun yung usually na trigger. Nakaka-trigger na astral projection. Yeah. Yung natutulog ka pero alam mo, parang ganon. May nagturo pa nga sa akin na papaano mo gagawin ulit yon. Kasi nung shinare ko sa kanya, sa tita ko, gusto mo bang gusto mo ulitin yan. Merong technique dyan. Ganyan. Sa pag ganito ka humarap, ito mga sabihin mo, parang sabi ko sa isip ko, wag na lang, baka hindi ko Yeah. Nakita mo lahat pati yung last question mo sa akin nung first episode natin na if may skill ako, if may na ayaw. gugustuhin ko ba na i-enhance pa to, i-develop. Ayoko. Kasi alam kong meron na kaya lang may gift na, wag na parang ayun. Mahirap na. Yeah. Para kasing kapag ganyan, parang may ina-unlock kang subconscious talaga. Exactly. And personally, I don't wanna mess with that. Yeah. I don't like ako personally, I already messed with it. Girl. Don't mess with it. True. We don't mess with our subconscious. We don't mess with the spiritual. It's full of mystery kasi. Yeah. And tsaka may nabasa ako noon nung parang nakakontrol niya yung panaginip niya. Parang fantasy, ayan, not reality. Siyempre, fantasy. So, dream siyang ganyan. Tapos, mayroon daw siya tinanong, biglang yung taong nakapaligid sa kanya, which is part of their dream tumingin sa kanya sabay-sabay, ang sama ng tingin. Tinanong niya kung anong oras na. Oh my God, what time is it? Don't ever ask. Don't ask what time is it? Am I asleep? If they know you're conscious, true. Nagising siya nun. Stuff's gonna go down. Oh my gosh, I'm having goosebumps right now. So ko lang nabasa ko yun, wag mo daw tatanungin kapag conscious ka na nagdi-dream ka. Don't ask what the time is if you're truly awake. Mga ganun. As bakit? Yun lang hindi niya rin nasagot yun. Pero shared experience Talagang na-curious ako nun. Ay, talaga ba? So, I search around the web. Ay, pare-pareho sila ng experience. Wag daw tatanungin yung oras. Yeah, wag. Bakit nga? Yun nga explain mo. Baka may paliwanag ka dyan. Ka-vibes Astra. Ako, wala akong explanation. It's just don't. You know how some spiritual things, they just don't do it. Don't do it. Parang rule, no? It's like law. It's like, if they tell you not to do it, edi don't do it. Ano do ka ba? Ako, that happened to me actually many times kasi I was a stupid teenager. And then I remember I just wanted to try it out. My first time, I was it was what do you call it? A lucid dream. A lucid dream. Yeah, and I was controlling everything, and I was so happy kasi this is my dream life. I'm eating ice cream by the park, ganon. And then I asked yung isa kong friend, katabi ko, I was like, is this a dream? And then they looked at me, and then everybody in the park looked at me. And not only that, I looked at him. After looking at everybody else, and his iba face yung mukha started nila. melting. Yes. Ganon din yung halos experience ng iba din. Yung sister ko ay, sorry. Sige. Nag-iba yung mukha nila as in it's either nawala yung ice, nag-melt, tapos naging something, what do you call it, yung
yung parang tao pero not really. Oo. What there's some may tawag dun eh. Deformed. Oo, yeah. Like wait, I forgot the Nag-mutate. term. Parang Uncanny. Uncanny Valley. Oh my gosh! Girl, saan ka nag-surf? Para wala kami ng inaanuhan nito. Parang same yung TikTok Trala. natin. Ayan. Oo. Yung sister ko naman, she did the same thing. Like, am I dreaming? And then at the time, I think she was also like lucid dreaming. Okay. And then she was with like her, I don't know if it was her like dream girlfriend or what. Pero they were holding hands, running around. And then she was like, am I dreaming? And then she looks at her. And then everybody I think she was like in Paris, looks at her. And then the girl starts taking her hand, starts running to this, what do you call it? Manhole ba? Manhole? Oo. Like canal? Oo. Okay. What? Out of places to run to, but sa kanal pa? Kasi they were like outside the street. Okay. Oo. Parang safe there. Oo. Okay. And then like, the girl's face started melting. Everybody's face started Oh my melting. God. And then she was just like, just come with me. And then they jumped in the manhole. And then parang nag-restart yung dream niya. Oh my God. Oo. It was so weird. That was so Actually, hindi ko nararanasan ko na pag nananaginip ako, alam kong nasa dream ako. Mm-mm. Meron akong ganon, pero I never talk to anyone. Sa isip ko lang na panaginip lang to. And then magigising ako, panaginip pa rin. Ay. Oo, Parang, yung panaginip pa rin. Ulit. Gising ko na, Ilang gising ka na. beses. Pag gising mo, kala mo totoo na nananaginip ka Yes. pa rin. Pero Oo. I never asked anyone, halimbawa kung may kausap ako or may kaharap ako na nananaginip ba ako? Hindi ko pa naman. But I know sa sarili ko. Itutulog mo ulit. Oo, Ganun. alam ko sa sarili ko Na hindi yung totoo. Hindi yung totoo. Oo. Si DJ Amir, I think talagang malakas yung sense mo ng self-preservation. Yeah. Like, kasi yung na-mention mo din kanina, you didn't know what was happening but you saw yourself in the sabi mo, hindi ka nag-travel far, focus ka lang doon. Tapos parang may alam ka na talagang may mali. Ay, dito lang ako. May best friend, yung best friend ko kasi, lagi niya akong inaaya sa mga nagbabasa ng cards. Lagi niya akong inaaya sa mga marunong alam mo yon, gumawa. Basta may something na ganyan. Alam mo naman yon. Sabi niya sa akin, alam mo, bilib ako sa'yo. Sabi niya, kaya mong dumitouch agad pag alam mong parang mahuhook ka na. Yes. Kasi, I don't know if siguro lang, basta siguro, faith ko pa rin. Yung pa rin yung mas nangingibabaw sa akin, no. And I think that's beautiful. I am. Yeah. Mali. That's beautiful kasi. Oo, yes. Pero yun, na-search ko na nga din, o diba? Siyempre, hindi naman natin pwedeng palampasin ng hindi natin nalalaman. Bakit hindi pwedeng tanungin ang date and time? Yes, Ayan. Yes, Very go, good DJ ka sa part Betty. na yan, DJ Betty. Oo. Ayan, sabi dito, this is because the dream environment is a self-contained construct. And Yeah. when you ask for information from outside world, your brain may struggle to reconcile the dream with reality, which can result in losing the dream-like state. Kaya para siyang nag-glitch or nagigitim. Kasi nga, nagtatanong na tayo ng logical na bagay. Kasi totoo na yun eh. Yung oras na yung tinatanong mo eh. Ayun How pala. about dreaming someone na patay na? Anong kaibahan niya dun sa dream na, halimbawa, someone na mahal mo or naging part ng buhay mo, pag daw na panaginipan mo siya at alam mong patay na siya, ibig sabihin talagang dinadalaw ka niya sa dream. Pero kung sa dream mo, parang normal lang kayo, na parang hindi mo naisip na patay na siya, it's because yung attachment mo sa kanya nandun pa rin and you remembered yung memory nasa subconscious mind pa rin, yung feelings. Sometimes nakakapanaginip ako na yung basta yung ex ko na namatay na. Sa dream ko alam ko patay na siya, but I communicate with him kasi yun yung chance ko na makausap ko siya. Pero hindi na ako nagtatanong na ganito, ganyan. Na bakit andito ka? Di ba ano ka na? Di ba patay ka na? I never ask. Okay. Pero alam ko sa sarili ko, patay na to. Parang ini-enjoy mo na lang yung moment na yun sa dream nakikita mo. ko siya, oo. Ayun, ganun. Anyway, balik tayo sa mga Sa mga Kwento. Actually, may nag-text dito. Ano yan?
Unahin natin ang ating texter. Sige, go ka-vibes, Joni. From 4926. Good evening, DJs. Happy Halloween po. Kwento ko based sa experience ko doon sa apartment na tinitirhan namin dati. It's located here in Angeles City. Bata pa ako, lagayan na ako at bukas na ang aking third eye. Almost every night, I can hear and see things na hindi normal. May second floor pala ang apartment na ito. 2 bedrooms sa taas. One night, natutulog kami ng pinsan ko at kapatid ko. Bale 3 kami. Nagising ako ng madaling araw para umihi. Jeepney driver pala ang tatay ko at lagi sumasamang mama ko sa pasada. Hindi pinapatay ni mama yung mga ilaw sa baba kapag umaalis sila. Pagkabukas ko ng pinto, sobrang dilim at yung ilaw lang sa kwarto namin sa pinto ang liwanag ko. At biglang may tumakbo na batang babae sa harapan ko. Tumatawa siya. Galing siya sa hagdanan, papunta sa kabilang kwarto na nakabukas ang pinto at nakapatay ang ilaw. Nakasuot siya ng pangburol na damit. Sinara ko ang pinto sabay gising sa pinsan at kapatid ko. Pagtingin namin sa kabilang kwarto at sa ibaba, wala namang tao at yung kapatid ko parang wala siya sa sarili niya. Nakasmirk at tinitignan niya lang kami. Meron din nangyari na yung mga nangungupahan na estudyante ng Holy Angel. Lumabas sila at nagsisigaw. Umiiyak dahil daw may nakita silang bata na nakaupo sa hagdan. Sorry po, di ako magaling magkwento, pero nangyari po talaga ito. Oh my gosh. Ano daw? May bata. May bata. Oo. Sa school. Oo, tsaka sa apartment. Apartment. Oh my gosh. May tanong ko sa nag-text. Nakita mo ba yung parang color ng bata or it's just a shadow? Ayan. Palagay ko nakita niya kasi sabi niya nakasuta pa. Like I wanna know the color. Like is it Black. di ba black or pangburol na Usually barong? white Yes, naman ang white. pangburol, White. di ba? Okay. O either barong or parang gown or something na white na ganyan. Lalo na kung bata, siguro gown yun. Oo. Baka playful spirit lang. Oh. I hate it. Sa mga buildings kasi mga lumang buildings, lumang bahay, talaga meron talagang mga ganyan Oo. na nananatili sila doon kasi feeling nila yun yung bahay nila. Oo. Nung naalala ko ano pa lang ako noon, bagong panganak ko pa lang kay doon sa panganay ko. Okay. Nag-part-time ako sa Manila na parang yung proctor pag may nag-exam Yes. na mga nagbabantay. Tama ba? Nagbabantay. Tama ba? Yes. Oo, yun. Okay. Every Saturday, Sunday yun. Ang mga nag-proctor dapat 5 a.m. nasa school na. Kasi ikaw Yes, kasi ikaw magpe-prepare ng mga seats, ng mga test questions. Akala ko magbabantay lang pag proctor. Hindi. Ay, nakakatakot ikaw lahat yung Ngayon, ang pinaka-weird na school is yung sa bandang Manila. Isa sa pinakalumang school. Yun. Nako. Oo. Pangalan ng presidente. Okay. Gets ko na. Alam ko na yun. So, first time ko nagpunta doon. And then, sabi nung wag na, ang room assignment is nasa second floor lang. Kasi yung third floor, abandoned. So, hindi kayo doon aabot. So, parang binagbawalan kayo, binili na wag pupunta sa... wag na, kasi abandoned yun. Okay. Oo. So, may bilin talaga. No? Oo. So, okay. yung doon sa second floor lang kayo pupunta. And then, syempre ako, dahil eto na, alam nyo naman ako. True. Dire-diretso lang ako. Pero medyo naligaw ako. Okay. Kasi pag napupunta talaga ako sa lugar na may something, ewan ko, naliligaw ako kahit ang lit lang niya. Anyway, pag-akyat ko, wala pang tao. Wala pang mga teachers na proctor or what. Siyempre. Pero bukas na yung mga ilaw. Okay. Pero you can feel talaga may something. na may something. So ako, kung ginawa ko lang, inayos ko yung mga questionnaires, inayos ko yung mga seats,
Tapos nagsulat na ako sa blackboard ng mga, alam mo naman kung anong una nilang gagawin, ano i-fill out nila, ganyan. Pati instructions, ikaw din mag-ano? Okay. Tapos, may dumaan na teacher, na tulad ko. Okay. Sabi niya sa akin, ikaw pa lang, sabi niya. Tapos sabi ko, oo, sabi kong ganyan. Okay, sabi niya. So, punta na ako sa kabilang room, sabi niya. Okay. Tapos, nung nag-break, kinausap ako nung ibang proctor. Kasabi nila sa akin, wala ka bang nararamdaman dito? Okay. Kasi ilang beses na kami ditong na-assign, sabi niya. Tapos sabi ko, the first time ko lang. Sabi niya, nag-CR ka na dito? Sabi sa akin. Tapos sabi ko, hindi pa, sabi ko, kasi naranasan namin dito na nag-CR kami, tapos may papasok. Bubukas yung pinto. Pero wala naman palang tao. Oh my God. Meron namang nangyari na dumating kami, meron ng parang proctor sa pero wala pala, nag-good morning pa kami. So, sabi ko, talagang there's something dito sa school na to. I think not just somethings. At nagtataka daw sila, bakit laging dun daw nag-e-exam? Dun daw pinipili. Kasi parang wala na nga ganong gumagamit ng building. Ng building. My gosh. Kabandang Quiapo yun eh. That Pamanila. is so... So, nun lang ako nakarating dun sa school na yun. And nung mag-lunch pa nga, break na, bababa ako, bibili ang pagkain. Talagang naliligaw ako. Sabi ko, anong meron dito? Naman. At may naakyat ako na yun pala yung abandon. Talagang dinadala ako doon. Parang humingi ng tulong, no? Baba ako agad. Oo. Parang it's calling to you. Ganun. That's parang calling nga. Parang, kasi ganun eh. Pinapadiretso. Parang, diba? Like, hindi mo naman intention. Hindi. Oo. Kasi sinabi naman sa akin, kanan ka, kaliwa ka, tapos makikita mo na yung canteen. Sinunod ko naman. Pero bakit napupunta ako doon sa paakyat doon sa abandon, sa third floor? So, anyway. Exams yan, ha? Di ba? Oo. Kasi ang start ng exam, 7 a.m. 7 a.m. So, kailangan... Ang aga, medyo madilim pa nun. Oo. 5, kailangan nandun ka na eh. Kasi, grabe naman. Diba, pag licensure exam, licensure exam. Oo, mga board examers. Okay. Okay. Grabe naman. Yung exams may kasama palang paranormal activity. May points ba yan? Mayroong, kaya may Yun mga pala yung bumabagsak eh. Nakakatakot naman pala. Parte ba yun ng exam? Di ba ako na-inform? Ganun siya. Totoo yan. Alam ni... Kasi ang laki ng kita doon 800 isang araw lang. Ang gagawin mo lang magbabantay, papas yung yung mga questionnaires, explain mo lang. I-refer mo nga ako magbantay din. Sama tayo, DJ. I-content ko din. Hello po, andito po kami ngayon. Titignan po natin kung anong paparamdam. Magte-test po kami. Test ng faith. Ibang test pala. Ibang test pala. Oo. Ano yan? Performance task ba yun? Ay, ano ang criteria? Sabi ni Sweetheart, wag niyo po akong tatakutin. Ako lang pong mag-isa dito, naka-straight duty, tabi ng, hindi ko alam kung ano to. Kwe. Hello, don't worry, kasama mo kami. Andito lang kami. Pero naririnig mo lang kami. Happy watching, Ate Jing, Rachel Manlapas. Hello, Ate Jing! Thank you so much! Maraming salamat! Love you! Mwah. Mahal ka na ni CD. Thank you so much. At saka yung sa mga listeners po, 5 boses lang po yung naririnig yung dapat. So kapag may iba na, ibig sabihin, wala na sa bus yun. Okay. Pwede, di ba? Di ba? Sabihin nyo na lang po pagtapos na. Baka may extra DJ dyan sa inyo. Happy watching din sa aking friend, Par Anya Barredo. Hi, Par. Hi. Hello po. Sa mga, ilang million ba yung 5 million. 5 Bumaba siya ng 2. Baka natakot na yung iba. Baka natakot na nga sila. Hello po sa 5 million viewers namin. True. Uy, 11-11, make a wish. Wait lang. No, may ganun talaga. Anong ibig sabihin nun? Manifesting lang yan. Yung 11 kasi. Uy, 11 din ang listeners. Diba? Guys, make a wish right here, right now. Okay. Ayan.
Ayan, na tapos dumating na. na yung ano ko. Oo. Hinihintay ko. Real. Ayan. Kala nyo love life pa. Ano yun? Na-curious ako. Wrong kayo doon. Buzz Ako yun na lang. pop. Ano yun? Wrong kayo doon. Ako Yun na lang ano? Hindi yun ang hinihiling priority. ko. Ang priority namin ni DJ Kakay yan at saka ni DJ Betty. Yun yung mga Okay. Next Pera ano po. na tayo? Pera, lahat tayo. Magpaka-pera na lang. Oo. Next. Okay, shall we move on to our next story? Yeah. Okay, Yes. go. This is from Miko Espejo. This is a reply sa FTTM. Moving to Manila was supposed to be my fresh start. You know, like from province life to city life. I was so ready for it. New place, new vibes. But what I didn't expect was that not everything was gonna stay in the province. So back in our town, everyone had these spooky stories. Ayun naman, narinig na ako. Ako din. The usual stuff. Mga spirits and stuff lurking around, but wala naman masyado kaming pake sa mga ganon. Except for this one spot near the edge of the town. Super creepy, cluster of old trees, like bawal puntahan levels. They always said something lived there. Pero no one knew exactly what. Just bad vibes all around. As a kid, syempre, I got dared to go there, and me, being super may lakas ng loob, went for it. I didn't stay long. Just enough para ma-prove na I did it. Pero ever since that day, I swear things got weird. Shadows, whispers at night. Pero I shrugged it off. Kilig lang siguro yun, I thought. When I finally moved to Manila para mag-aral ng college sa Pilar, ako nagstay. So I was like, okay, I left all that behind. New start, new city ko no. But no joke, the first night I was there, I had the weirdest dream. The same old trees from our town, pero they were in the middle of the city. It felt so real, like they followed me here, ganun. I woke up with this feeling like someone was watching me. The air in my room felt heavy. Pero wala naman, I told myself. New place jitters lang to. Chill ka lang. But then, it kept happening. Every time I went out, parang may sumusunod sa akin. Like, seriously. I'd look back and see no one. Pero that feeling, sobrang creepy. One night, I was heading home from work. Medyo late na. The street was super quiet and I heard footsteps behind me. Oh my God! Ay, sorry. Hala, nag-react yung reader. Sorry. Akala ko another person lang na naglalakad din. Pero when I turned around, wala! So I walked faster. Pero the footsteps got louder, closer. I was like, no way. I turned around. And for a split second, I saw something at the edge of the street. Not just a shadow from the darkness, but like an actual figure. Sobrang dark na parang mas solid pa than the night. And then, bigla na lang siyang nawala. I was freaked out. When I finally got to my apartment, I locked the door, breathing super fast. As I sat down on my bed, I noticed something super weird. There were vines, the same kind from the old trees in my hometown, nasa Romblon, like creeping through my window. Sobrang surreal. I was like, paano to nakarating dito? And then the room went cold. The same presence from years ago in the province. This time, I knew it wasn't just outside. It was here. It was with me! Turns out, something did follow me from the province. Something I must have disturbed when I got too close to that cursed spot. And now, wala na ata, I guess. When I moved na here sa QC, nawala na ata siya bigla. Yun lang. That's from Miko. Grabe, Miko. Ano ba yan? Oo. Talaga bang, Nagdala siya ng Ng bad vibes. Oo. ng bisita. So, DJ Clyde, anong kaibahan nung meron kang gift, tapos kahit na anong iwas mo, is nalalapitan ka pa rin. Dun sa may gift ka, pero kaya mo silang i-block I-repel. or i-repel. Okay. Kasi,
a friend of mine, parang in-explain niya yan sa akin. It's the energy that you, parang, kasi tayo, parang, lahat tayo, may aura, mayroon tayong energy. It's either, merong kind of energy na attracted daw talaga ang mga yan. It's either they needed energy to stay here in this world. Like, parang talagang ganun yung ano nila. So, talagang kumukuha sila ng reaction all around from living things. Okay. Just to stay bounded here because parang hindi pa sila makamove on talaga. But there are things then talaga na they are here talaga. Talagang they don't need that kind of energy. Pag napagtripan ka, sorry na lang. Tapos yung mga taong they know how to control it. I guess they know parang galamay nila yung sariling energy nila. Alam nila kung saan yung ganito, kumbaga, ganyan. nakakaya na nilang i-manipulate or i-control yung energy nila. Unlike dun sa mga talagang, parang kumbaga vulnerable sila sa mga ganyan. Ang bilis nilang... wala. Ganun sila pinanganak. So, okay. It's either... best actress si Madam. Kunwari, walang alam. Kunwari, walang tatlo ditong nakapalibot sa atin. Kunwari, walang nakikinig. To the ref and to the life and to my 3 o'clock. Ganon. Kunwari lang. Pero grabe tong si Miko, ha. Biglang nawala daw sa QC. Baka may siya doon. Baka may nag-repel na sa kanya doon. That's so crazy. That's why I don't mess with yung mga challenge kita dito, ganito. I know, thank you. Bakit may mga ganong talagang i-challenge. Parang respeto kasi dapat sa mga ganyan. Exactly. Respeto. They were here before us. A lot of these things are here before us. So, might as well respect. Like, we respect elders. Let's consider them elders, diba? Naniniwala man ng iba o hindi, even ang mga animals, ang mga nature, ang plants, nire-respeto. Kasi, hindi natin nakikita yun, hindi natin alam. Sa mga naniniwala, hindi naniniwala. Of course. Di lalo na dun sa mga, may kakayahan, na makakita ng ganun. Dapat, meron tayong respeto sa kanila. Siguro, kaya sila nalalapitan lalo kasi parang nade-disturb nga naman sila. True. Okay. And speaking of respeto, may story si Mommy. Ayan, okay. Mami mo, daming story, I love it. Sabihin mo nga, magkita kami. Sama na siya dito. Kasi yung whole family namin, we always have like spiritual experiences, ganun. Okay. Pero ayun nga, shoutout kay Mommy and kay Nanay. They're watching right now. Hi! Hi, Mother. Ayan, ito, share this. Our old house in Pangasinan, surrounded by large trees, and between 12 midnight and 3 a.m., unexplainable things happens. Every night at the middle of the night, every night, we hear horses running around the house. Naku, alam ko na to. Also, whenever it's raining at night, we hear someone knocking our door. But when we open, nobody is there. Although no one is there, my father still say, "You can stay inside, but don't scare my children." Several times at night, someone banged our kitchen windows too. It's strange that we can sense someone is always around. Oh my gosh. Nabanggit mo yan, naalala ko. Naka-experience na ako ng ganyan. Nung college ako sa sa Valenzuela, dahil nire-renovate yung bahay na dun sa Caloocan, dun muna kami nag-stay sa isang tita ko. Maraming nagsasabi, kasi yung bahay, loob, skinita muna siya, and then, sementadong skinita, as in parang, kasya naman ng e-bike, ganyan. Kasya naman. Para ma-visualize nyo. And then, mga puno, tas bahay na ng mga tita ko. So, pagpasok mo, tas marami siyang puno sa labas. Ngayon, naririnig ko, kung nagkukwentuhan sila, ako noon, mga siguro 17 years old ako, nagkukwentuhan sila na meron daw silang naririnig na doon, parang, yung ng kabayo, 'di ba, pag kalak magaganyan yung nila. Naririnig daw nila 'yon. May parang sabi nila, parang sinasabi nilang tikbalang, ganyan. Ako, ini-ignore ko lang, wala lang, deadma lang. Ngayon, meron ako kasing ka-phone pal ko kasi best friend ko.
So, nung nasa Caloocan ako, pag nasimula namin magkwentuhan sa phone, sa landline, hindi kami tumitigil hanggang anong oras talaga nagchichikahan kami. Sorry. Grabe yun. Sorry. Pasensya na. My AR is acting out. Oo. Okay, continue. Eto na, inabot kami ng mga around 1 a.m. So, patay na yung mga, nung ilaw sa sala. Ang nakabukas na lang is yung ilaw dun sa labas. Ganyan. At saka yung ilaw dun sa poste ng iskinita na bago pumasok dun sa ano. Tapos narinig ko talaga, ito totoo talaga to, kasi kausap ko pa sa phone. Yung, actually, nauna yung kaibigan ko na doon sa bahay nila talaga may nakikita siyang white lady doon. Tapos sabi niya sa akin, si Ronnie, oh my God, may nakita ko white lady. Dumaan siya sa harap ko. Sabi ko, tigil-tigilan mo nga ako. Sabi ko sa kanyang ganyan. Hay nako, sabi ko sa, totoo, di ba napansin mo, nag-uusap tayo, bigla ako napastop, sabi niya sa akin. So, dinedma ko lang. Deadma, And then narinig okay. ko alam mo yung kabayo na dahan-dahan lang. Oo. Dahan-dahan lang. Hanggang sa Okay. bumibilis na siya. Ay. Tapos sabi ko, tinanong ko doon. Sabi ko, syempre mula sa bahay, maliwanag sa labas ng bahay, hindi mo ganong makikita yung yung doon sa labas. Ang alam ko, meron lang ilaw sa poste, pero sa malayo. Tapos tingin mo na, ano yun sa isip ko? Tapos palakas siya ng palakas. Sabi ko, ganitong oras, may kabayo dito. Kasi talagang tunog siya ng kabayo. And then, deadma na ako, o gaya niyan, Deadma. dinedma ko na naman siya. Pero kung siguro, isa akong curious ako, lalabas siguro ako, titingnan ko. Wala, deadma. Wala, dinedma ko na naman siya. Deadma So, talaga. May kasi nakwento nila na minsan may nakikita silang mga dumi ng kabayo doon. Oo. Okay. Wala namang merong may kabayo doon. Tsaka, ano yung Valenzuela? City Yes. yun eh. City na siya. Urbanize yung lugar eh. Unless may nagtitinda ng karitela na may, alam nyo yun? Kaya lang hindi din kakasya paano dadaan doon. Sobrang Iskinita. True. So, nakwento ko sa kanila. Sabi ko, minaririnig ako kanina madaling araw dito. Kausap ko pa yung kaibigan ko sa phone. Parang may naglalakad ditong kabayo. Sabi ko, may dumadaan. Sabi ko ganyan. Tapos, nagtinginan na lang yung mga tita ko. Diba? Alam na nila yun. Shared experience. So, yun lang yung experience ko na talagang... Ang dyan, what you mentioned earlier, very respectful yung father mo, no? Yeah. Tapos respectful din yung, actually pag dead mo sa mga ganyan, respectful din yun. Like parang hayaan lang natin. And I think sa mga ganoon, pag alam na nilang, na-notice mo sila pero may respect ka doon, hindi ka naman nila gagalawin. Real. Oo. So that's why your father was really, just don't harm my children. Parang Just wow. don't harm. Like, okay lang. Love that for you. Like, okay. Like, we share this space, but like, we don't, we will not ruin the vibes. Real. Yeah, like, the vibes is still here. Yeah, just don't hurt my children. Yeah, like, walang hurt. Yeah. Yeah, like, Love. welcome. love. Parang ni-welcome pa nga ni father, di ba? Pati, welcome lang. Oh, bahala kayo dyan, dead ma. Sige, go. Tinuloy ko lang yung pakipag-usap. Diba? Kaya lang, nung inantok na ako, tulog na tayo. Oo. Sabi ko sa kanya. Ayun. Kaya mga kapatid, huwag kayong OA kapag may naano ka. Ganun. Bakla, talagang maano sila sa'yo. Like, kalma lang, ganda lang, fem lang. Like, Basahin just mo give na them lang. Oo, Basahin natin yung nonchalant. comment sa ating Facebook Live mula kay Jenny Licaros Hake. Hello mga DJs, magandang bengi. Pa-greet po ang baby ko na magba-birthday mamaya, November 1. Happy second birthday, my happiness. Leonor Clay Dungka, I love you. Mawala na sanang lagnat mo. Thanks, DJs. Ayan, and watching while listening on radio, mga DJs. Thank you so much. Thank you so much. And happy birthday to your your anak. Our son. Happy birthday. In fact, November 1 ha. Oo. Very, very... Ano na naman tong airtime na naman tong si Bernard? Meron naman siyang Ano yan, mahabang Bernard? kwento. Ano yung entry mo? Totoo pala ang double ganger. Ayan, topic natin yan kahapon. One time sa trabaho namin, narinig kong tinawag ng boss ko ang isa naming kasama, as in, ang linaw kong narinig. Narinig din pala ng kasama ko sa work na tinawag siya. Tinanong niya ang boss namin kung tinatawag siya. Ang weird, hindi naman daw tinatawag ng boss namin. Oh my gosh. Ito si boss. Minsan hindi naman niya nakita boss, tawag lang, 'di ba? So feeling ko may mga element na
ginagaya kasi, nanggagaya kasi sila. Like yung kwento ko last time, ginaya yung boses ng daddy ko, yung pa-sweet ng daddy ko, ginaya yung boses ng sister ko. Pero dead ma lang si Dead DJ ma lang. Amir. Wala sila makukuha ang energy from DJ Amir. Hindi niya makukuha ang energy ko, anak ka na. Sorry kayo. Sa iba kayo manggulo. Oo. Ganon yun, mga ka-vibes. Oo. Protect your peace. Real. Keep your peace. Yeah. Yan. Like, Totoo ba yan? Ka-vibes Asra. Oo. peace. Keep your peace. Peace be with. Tsaka pansin nyo, lagi may trees around sa mga kwento. Kasi trees, one of the main sources ng energy. Yeah. They take energy from the sun, photosynthesis, tapos nakastore doon. Hindi, gano'n naman talaga. Pag marami kang halaman, the more na stress ka, dapat marami kang mga plants. Kasi, yun ang food nila eh. Yung carbon dioxide na ina-exhale natin and yung stress natin, the more na na-absorb nila yun, mas nagbo-bloom sila. At the other way around, tayo naman, kailangan naman natin yung oxygen from them. Kaya nare-relax tayo pag nakakita tayo ng greens, di ba? Diba? Scientific, not only paranormal. Wag kayo. Totoo yan. This is totoo to. This can be educational kasi. Diba? Kaya, wag niyo sinasabi na nababaliw na ba tong babae na to, kinakausap niya yung mga orchids niya, yung mga halaman niya. Ba't nababaliw? Hindi po. Ibig sabihin kasi, lahat tayo, creation tayo eh. And, meron tayong mga connection. Ayan. Yes. I love it. Kaya, when you're sad, stressed, angry, touch grass. Touch grass. Touch grass. Touch some grass. May sinabi sa akin si DJ Andy. Ano yan? Sabi niya, DJ Amir, ito, papayo ko sa'yo, pag nakakaramdam ka na parang hindi maganda yung pakiramdam mo, magpaa ka, maglakad ka sa ground. Sabi niya, therapeutic. Tanggal ng stress. Totoo yun, di ba? Taray talaga ng Lidina. Shout out DJ Andy. Shout out DJ Andy. I miss you so much. Oo. Si DJ, si Ka-Vibes Donnie, parang may babasahin. Pero tumingin siya, pero ako. Ako ba? Ay, sorry, si DJ Betty. Decision ni. Walang desisyon din si DJ Clyde pag may time. Parang nagulat si Ka-Vibes Donnie. Sorry po. Hindi memorize yung program plan. Ako ata. Anyway, ayan. Meron tayong story from Josh Castro. Sabi niya, "This is a true story according to my cousin. It happened when she was 7 years old and now she's already 18. And I don't know why nangingilabot pa rin ako sa nangyari sa kanya and hanggang ngayon daw, vivid pa rin ang nangyari sa utak niya. Isang gabi yon at siya lang mag-isa sa bahay nila. Wala raw mga parents niya kasi may binili sa palengke. Kaya't nasa sala lang siya at naglalaro ng Barbie dolls. Habang naglalaro, may narinig siya sa may kusina nila. Binaliwala lang niya yon kasi baka raw daga lang. After ng mga ilang minuto, bumalik ang tunog na parang may naglalakad daw sa loob. Yung kusina nila ay nasa harapan lang ng sala at kurtina na kulay green lang yung nagsisilbing partition. Dahil sa curiosity niya, tumayo raw siya at dahan-dahang nilapitan ang kusina. Yung kurtina nila ay may pagka-transparent kaya hindi pa niya hinawi yon ay nakakita na siya ng tao sa loob. Hinawi niya ang kurtina at nagulat siya nang may nakita siyang bata na pareho ang buhok at suot na damit na nakatalikod daw. Nakaharap daw yung bata sa stove ng kusina na nakatayo lang. Pumasok daw siya at nang tinawag yung bata pero hindi umiimik. Nilapitan niya ang bata at sinundot ang likod nito. Matapos niya itong ginawa, ay dahan-dahan daw lumingon yung bata! Ang bata! Okay. Dahan-dahan daw lumingon yung bata at bumilis agad ang tibok ng puso niya nang nakita niyang pareho sila ng mukha! Oh my God!
Nakangiti lang yung bata sa kanya. This time around, kinilabutan ako, Wait, ano muna yung buka? Muka. Ay, muka. Pareho sila ng muka. Nakangiti sige, lang. cancel na to. Hindi maintindihan. Sorry. Joke. Tapos, Mi. Nakangiti lang yung bata sa kanya at walang imik, kaya umatras siya agad habang umiiyak. Tumakbo ang cousin ko sa sala at yung bata raw, sinundan siya habang nakangiti lang at nakadilat ang bata. Na-imagine ko. Oh my gosh. Ayaw ko na. Oh my gosh. Wait lang, tatapusin ko. Hindi pa tapos. Ano ba? Nakakabitin naman to. Sa Go. takot niya daw, tumakbo siya sa palabas, ayun, at sinarado ang pinto. Nagtaka yung mga kapitbahay namin at tinanong siya kung ba't siya umiiyak. Tapos nagsumbong siya sa kaibigan ng mama niya na may nakita daw siyang kamukha niya sa bahay nila. Bumalik na yung parents niya, tapos nagtaka rin sila sa state niya, kaya pumunta sila sa loob ng bahay. Wala raw yung bata. For years, tumatak daw yun sa isip niya, kaya hindi siya pumapasok ng kusina dahil pag pumupunta siya sa loob ay may nararamdaman daw siyang presensya. Oh my gosh. Nakaharap niya yung... Ano kang gagawin mo, si DJ Clyde, pag may nakita kang ganyan sa buhok mo, tas kinalabit mo, Tapos, pagharap ka mukha mo. Oo, tapos Tapos mag-smile nakangiti. pa. Tapos nag-smile sa'yo. Ay, Diyos Anong ko. gagawin mo? Stress. Anong sasabihin mo sa kanya? First of all, hindi ko siya, wala akong kakalabitin. Mali yung move niya, yung kinalabit, yung Oh my gosh. kinalabit Oo. niya. bata First lang of all, 7. in-acknowledge mo yung presence. Yes. Oo. So, power agad doon sa ano yun. Sa- In-acknowledge mo siya, kaya ngumiti yun, natuwa siya. Oo. Ay, napansin ako. Tapos yun, nakasap na agad ng energy. Eh, Oo. nangilabot. O sinundan Oh pa my sa gosh. sala. Oh, nakaano na siya ng Oo. ano eh. Number one rule, do Oo. not acknowledge the presence. Di ba, you know that fight or flight, di ba? Oo. Di ba, nag-flight siya. If I were them, wala, mag-freeze lang ako. Oh my gosh. Ako din, like, I girl, can wala. imagine. Hindi talaga pag Ako din. ano. Lalo na nakita mo na. Oo, kaharap mo humarap na. pa siya sa'yo, tapos nginitian ka pa, tapos wait lang. Sinundan ka pa sa sala. Imagine mukha mo yun. Oo. Nakangiti sa'yo. Oo. Alay. Ay, nangingilaw. Sinampal. Alam niyo yung movie na Smile? Like, imagine. Like, nakaganon sa'yo, girl. Ekis. No, Oo. thank you. Oo, diba? Naalala ko tuloy yung mga nag-trending na parang vids sa Ayun sa sa Smile, internet. oo. Internet. Oo. Internet yung sa salamin naman. Ay, yung Tas mirror. Oo, yung tuwa. Oo. Yung bata. Tapos yung takot na takot ako doon. Parang Oo, mga tsaka 1 kahit week yung ako, mga 1 month akong di umakas Tsaka yung mga sa salamin. manika na mga mga noon, tapos biglang gagalaw sila sa video. Ayun, Gosh. hanggang ngayon takot na takot pa din ako doon. Parang may ganyang experience din ako before, pero hindi naman ako, kumbaga. Go, Pero Donnie. actual na naranasan ko to doon sa kung saan kami nangungupahan dati sa Mabalacat, sa poblasyon. And then it's an old house talaga yung naupahan namin. Tapos ang division, ano lang, kasi kwarto-kwarto siya. So second year college ako noon. And then pagkadating ko around 9 p.m. doon sa bahay, doon sa kwarto ko, nakita ko, nakabukas konti yung pintuan. And then nakita ko doon sa siwang, may bata doon sa computer table ko. Nakaharap. Nakasando siya, kasing taas niya yung kapatid ko. So, akala ko, yung kapatid ko yon kasi kasing katawan niya, kasing taas niya, yung buhok niya. Pero nung papasok na ako doon sa kwarto, biglang nawala yung bata. And then every night doon sa inuupahan namin, may naririnig kami laging tumatakbo, mga batang naglalaro. Kasi it's an old house talaga, yung bahay na yon. Pero hindi umabot doon sa kinalabit ko. Wala na ganun. Nawala na siya Huwag na huwag pagkapasok yung kakalibitin yung mga yun. Oo. Tignan mo yung nag-comment sa Sa live susunod natin. tayo ako ng kinakalabit ako. Ay, iba pala yun. Iba yun. Iba pala yun. Sorry. Iba pala yun.
Ayan. Pero puro bata yung di ba? Ngayon, Oh my gosh, pati- that's my Bata. least favorite stories. Kapag Oo. bata, Ay. why? So insane. 7 years Pero old di ako lang makamove siya. on, Betty, sa story mo. Na-imagine. Oo. Na-imagine ko Habang sarili pag-uwi. ko. Na-imagine ko sarili ko bigla, nakasmile sa akin. Ang pangit pa naman ang smile ko. Oo, Eh, paano pag nakaganon. nakahiga ka tapos nakasmile sa mukha mo? Ay, tulog lang ulit. Kunwari, Pikit kunwari, ulit. Oo. tulog lang ulit. Like, oh my gosh. Hello, ano ba Oh, yun? sabi ni Cyvren, katakot naman, ayaw ko na tuloy pumunta ng kusina. Ala. Sorry po. Isang araw lang naman na to. Oo. Back to the ball game ulit. Oo. Pero grabe yun, Betty, ha? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya yun. Pero ano nga daw, pag ganitong, ang alam ko pag ganitong panahon, malakas talaga ang mga spirits. At saka Oo. kapag pag Holy Week. Yun nga daw Oo. mas malalakas ang kasi sabi nga nila pag Holy Week, patay ang Diyos, sabi nila, di ba? Tapos pag ganito naman panahon, syempre, remember natin yung mga souls. Yung mga souls. So, gano'n. Oo. Pero, again, syempre, tayo ay Manali. wag mag-i-invite o mag-share ng energy. Sabi nga ni DJ Clyde. Real. Your energy is precious. Hala. Exactly. Oo. Bakla, wag kayong sigaw-sigaw dyan na pag may kita. Ibig sabihin, binigyan mo yun. Oo. Oo. Ganun lang yung mga So, bakla. tahimik lang. Oo. Oo. Kahit pag sobrang nakakatakot yung face nila, gumamit yun ng ng energy yun. Gumamit. Pag di mo pinansin, siya din yung babalik sa kanya Oo. yun. Magfe-fade yun. Ganun lang. Magfe-fade yung Kahit sa energy. panaginip, ganun din Oo. Diba? Pag may napapanaginipan ka nakakatakot. Recently lang din, meron ako napanaginipan. Ang kaso, aware ako. Na fake. Oo, tapos nag-iiba-iba siya ng anyo. Oo. Tapos parang, hala, sige. Parang ganun ako sa ko Parang sa... oo, di ba? Hala, sige. Hala. Effort, di ba? Effort siya manako. Parang ganun ako sa Oo, panaginip ganun. ko. Oo. Tapos ayun, parang nawala lang din. Pag Diba? gising ko, hindi ako pagod. Hindi ako parang na-paralyze. Wala. Yes. As in, wala lang. It's a win, gano'n. Oo. Ganun, oo. So, matuto tayong gumanon. Galing mo dun, DJ Betty, sa part na yun. Napahiya yung kung sino man yun. Just, naggumawa ng napakaraming energy. Nagpalit-palit pa siya ng face. Wala, kiber. Ano yan? Yun na yun. Yun na ba yan? Wala na bang nakakatakot dyan? Yan na yung transformation mo. Diba? Parang ganun lang yung... Parang sashay away. Oo. Face the wall, bakla. Hindi nakakatakot. Oo. Ganun lang. Ganun lang siguro, labanan lang. Oh, truthfully. Sabi ni Bernard, may, alam mo naman to, airtime to si Bernard. Bernard, hala ka, Ashra, makikita mo yung bata pagbaba mo sa third floor. Grabe Oh my siya, God. nanakot pa Bernard. Oh. Ano ba, Bernard? Oo, grabe si Bernard. Bernard, ikaw ha? Uy, samahan Ikaw talaga, niyo ako mamaya, Bernard. ha? Sige, Nakakita ka na ba, Bernard, ng multong bakla? Oo. Arjos me. Sabi yun ng Yano. Diba? Oh, yan. Oh, ayan. Ikaw talaga, Bernard. Paano kaya kung party ng LG? Siguro hindi talaga ako matatakot Nag-ano Parang siya, ano? Nag-death drop siya. Tapos, yung heels niya nakataas din. Bigyan kita ng energy, mga 10. Sige. Oo, sige. Finalist. Top 4. Siguro. Ganun lang. Oo. Pero ang cute nun. Cute. Oo. Grabe ha, yung mga bata, Kaya siguro walang multong LGBT kasi maganda yung energy nila. Oo. Oo. Positive Hindi kasi. ka sure. Actually, di ka sure. Mga pero iba-iba kasi din yung parang ginagamit niya lang medium na yung mga paranormal kineso. It's either manggagay sila or mananakot yung walang body part, kineso. Yung iba naman, poltergeist ang atake. Yes.
Kung saan mabenta, yun yung gagawin nila. Kaya wag nyo nalang pansinin. Kunwari, may lumulutang nga dito, ay ano yan? Ano nangyayari dyan? Ganun lang. Huwag tayong masyadong matakot mga ka-vibe sa mga ganyang bagay. It's not something to be scared of. Napagkukwentuhan lang natin, syempre. Pero, it's something, again, diba? Bizarre siya. Like, wow. It's wonderful. Love it. Ganon. Like, ano lang. Konting pansin lang. Kasi lahat tayo kailangan ng pansin din. Yeah. Papansin naman pala. Mga papansin lang yung mga yan. Literal. Literal. Oo. Okay. Wala namang ibang... Hello, pwede kayo mag-call ha? Kwentuhan tayo dito. Mag-call. Parang very passive lang yung mga listeners natin ngayon kasi sarap siguro makinig. True. Sa mga nagda-drive dyan na nakikinig at background ng GB. Takot na ba kayo? Diretso lang. Huwag kayong hihinto. Diretso lang ha. Diretso lang. Pag dumaan kayo sa madilim, mapuno. Diretso lang. Dasal-dasal lang. Huwag kayong titingin sa mga side mirrors nyo pag ganyang madilim o kaya sa mga head mirrors ninyo. Minsan kasi may mga nakikisakay. Deadma lang kayo. Deadma lang. Just keep swimming. Nalala ko yung katrabaho ko, late na silang umuwi. Sinakay niya sa madapdap. So, babalik na siya. Bigla niyang binilisan ang kanyang takbo. Hindi niya na maalala kung gaano siya kabilis kasi nakita niya may nakasakay sa likodan niya. Ayun lang. Kasi natin niya. Dapat pabalik na siya. Bakla, panggas. Bayad. Kahit 50 pesos lang. So, ayun. Grabe yun. Actually, totoo din yung mabiglang sakay. Sa mga, mga biglaang sumasakay. Madami, actually. Madaming ganyan yung storya talaga. Sa bus. Minsan, buong pasahero, ganyan. Anong buong pasahero? Ang daming sa bus. Ay, di ba? Malamig kasi. Oo. So, komportable sila doon. Oo. Tapos tahimik. Tapos bumabiyahe lang. Bumabiyahe lang. Pagod yung mga tao. Pauwi sa probinsya. Pauwi. Mga tao, ganyan. Natakot na tuloy ako. Tapos, mahilig pa man din pumunta ng Tarlac. nagbabas-bas. Nagbabas-bas. Ang dami sa bus, mga ka-vibes. Pero, hindi naman sila ng Google. Actually, more on sad yung nila, yung vibes nila. Di ba nakwento ko sa inyo last time yung dati kong partner na bukas yung third eye. Yan ba yung sa higaan? Yes. Okay. Ito naman, di ba, naalala ko tong experience na to. Nagalit talaga ako sa kanya. Okay. Kasi, nasa bandang Concepcion na kami. Nagpagas. Kasama ko yung mga bata sa likod. Sa harapan ako. Hindi pa naman ako naka-seatbelt. Naka-seatbelt pa, hindi ko maalala. Tapos, di ba, paglalabas ka na sa gasolina, gaganyan ka. And then, diretso. Nagkukwentuhan pa kami, ha? Ang saya ng kwentuhan namin, bigla siyang full stop. So, yung mga bata gumanon, ako halos na din. Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya, kasi may nasagasaan ako. Oh my gosh. Ganon siya ka. So, sabi ko, hindi, may masasagasaan ako. Yung pala sabi niya. Sabi ko, sana sinagasaan mo na lang kasi hindi mo naman nakikita. Sabi ko, mapapahamak pa tayo nito. Sabi ko, tingnan mo yung mga bata na saktan. Talagang full stop siya Masakit yun, ha? At saka nagkukwentuhan kami ng normal. Gano'n ka, yun? Biglaan. Nakakita siya, bigla siyang full stop. Sabi ko, diniretso mo na sana. Sabi ko sa kanya. Kahit naman banggain mo yun, wala naman Sabi ko, hindi naman totoong tao yung babanggain mo. Sabi ko. So, napakahirap din na pag meron kang partner o meron kang something na ka-close mo, nakakakita. Kasi ang weird Kasi imagine, magkukwentuhan kayo, normal lang kayong dalawa, biglang full stop. Diba? Kaya nga, dapat number 1 tanong mo pag nag-service ka sa mga vehicles. Akala ko pag may jowa ka, tatanong mo, nakakita ka ba? Pero requirement, dapat di nakakita. Hindi, totoo yun. Kasi biglaan din kasi yung mga yan. Nagugulat din siguro sila if nakakakita sila. Nakakabigla nga talaga. Ayun. Nakakausap mo pa yun?
Sino? Yung ex mong yun. Patay na siya. Ay, Ah, okay. Siya yun. Oo, Siya siya pala yun. yun. Okay. Namatay na siya. Oo. Ayan, nakikita niya ba sarili niya? Charot. Pero hindi, ako hindi, pag napapanaginipan ko pa din siya. Okay. So, malakas yung kapit niya. Oo. Napapanaginipan ko pa din Ang siya. malakas yung kapit niya, Ming. Oo. Kapit lang. Pero magaan na. Hindi kagaya nung first part ng mga panaginip ko, mga na panaginip ko sa kanya. Galit siya lagi. Oh. Tapos parang nagje-jealous siya. Parang nakikita niya na kasama ko na yung ngayon. Okay. Tapos nagagalit siya. Tapos ako natatawan sa kanya. Parang kasi alam ko nga sa panaginip ko wala na siya eh. True. Alam ko sa panaginip ko patay na siya eh. Tapos nakikita ko siya, tapos nagagalit siya, nag-curse siya na ganyan-ganyan. Pero lately, okay na. Lagi na siyang nakasmile, parang normal na nagkukwentuhan. Pero alam ko pa rin. Alam ko pa rin na wala na siya. Wala na siya. So, ayun. Okay. Ganun kalakas ang niya. Very respectful lang pag naging ghost. Like, respectful. Like, hi, hello, kamusta, me? Yeah. Ganun lang. How are you? How's life? Or Diba? the afterlife. Ganon. Di ba? Like, grabe no? Ang dami nating palang mga experience sa ganitong bagay. DJ Clyde, may nagtatanong dito, si Quiz Champ. Diyan po ba sa studio nyo may nagpaparamdam? Ay, meron dito. Meron daw Quiz Champ. Diba nung Tuesday, may nag-talk sa camera? Oo nga. Meron daw nagpaparamdam Meron dito, pero hindi siya malicious. Oo. Yun yung gusto ko sa kanya dito. Di siya malicious. Parang good vibes din siya. Good vibes lang. Oo. Papindot-pindot lang. Pinapindot lang. Start na kayo mga bakla. Ang tagal. Para, mga ganun. Podcast Oo, nyo. Diba? Ang tagal nyo mga bakla. tagal nyo talaga. Oras na. Ano ba? Diba? Galaw-galaw. Ganun. Gusto niya ba makisama, no? Actually, siya? Airtime siya. Minsan, siya, nagbabantay siya dyan. Harang siya sa mga bad vibes. Oo. Kasi nga good vibes Good daw vibes. tayo. Good vibes nga eh. Atake niya ganun. I love that for this this let's call it entity. Oo. Ayun, sino nagtanong ulit? Si Quiz Champ. Quiz Champ. Ayan. Uy, airtime si Frenny natin, ha? May fan ka pala dito, girl. Sabi ni Budoy Bautista, shout out po sa lahat ng kanyang artist. Ayan. And shout out kay DJ Amir. Anong nangyari? Lol. Wala. Naging aswang lang ako for a night. True, for tonight. Marami akong naaswang ngayon. Diba? Mamaya mga Ang sarap kasing mga aswang. Ang sarap kumain. Ay. Right. Ay. Si Donnie naman, meron siyang babasahing story for us. Okay. Yeah. So this is from Carl Zaquete Ayuno. I'm a nursing aide or caregiver sa Canada for years. I've always heard stories about bed alarms ringing kahit hindi naman nakasaksak. Doors closing kahit wala namang hangin na malakas. I always work the night shift too, so madalas akong makarinig ng stories. I work the night shift kasi mas malaki ang bayad at madali lang gawain pero kapalit is tulog. Yung residente namin na ikukwento ko, nakatira siya sa third floor ng facility. Palaging lumalabas tuwing madaling araw para manigarilyo. Parte ng gawain namin na pag night shift ay mag-laundry at yung kwarto niya ay malapit lang sa laundry room ng third floor. Malalaman mo if papababa na siya para magsigarilyo sa labas kasi maririnig mo yung mga ingay ng gulong ng walker niya. The next night, we got the shocking news. Na pumanaw na siya during the report. People dying is nothing new sa work. Yes, And yes. Life goes on. Around 4 in the morning, something unexpected happened. I was doing the regular night routine, folding and putting the laundry on when I heard noises coming sa hallway. Yung tunog ng walker niya tuwing madaling araw. After that, I always keep the light on sa laundry room kahit tapos na ako mag-laundry.
Oh my God. Hindi pa rin nakakaalis ang lolo mo. Oh, baka di siya na-inform na siya ay pumanaw. Tegis na. Kasi parang biglaan. May mga ganun, di ba, na hindi nila alam sila ay... Yes. Oo. DJ Clyde, saan ba mas nakakatakot? Sa sementeryo? Sa ospital? O sa simbahan? Sa hospital. Sa ospital. Oo. Kasi punong-puno kasi doon ng negative feeling. Ang dami. Pinakaya kong pinupuntahan hospital talaga. Ako din. I don't. Hindi naman sa ayaw ko, kaya lang ibang ambience, ibang feeling. Ang bigat. Yes. Kahit wala ako nararamdaman, yun talagang feeling ng hospital, mabigat. Alam mo yun, like... Kasi nandun yung mga umiiyak, nasasaktan. And like yung mga, like, the ones that are dead, their lives, most of them, or like half of them, their lives hasn't been fulfilled kasi namatay sila. True. That is so true. At saka ewan ko bakit yung mga movie, yung paglalabas na yung kaluluwa nung namatay dun sa ospital lagi, di ba pwedeng sa backdoor, sa parking, gano'n? Meron, sumunod naman sila sa exit, di ba? Why si DJ Amir? Ba't palagi sa operating room yung parang may liwanag? Di ba pwedeng sa parking gano'n? Diba? O kaya doon sa tabi ni manong guard sa entrance, mga gano'n. Ay, naku naman. Nakaloka naman. Dapat meron silang exit na matino. Hindi yung lumalabas lang yung liwanag sa operating room. Ibig sabihin, tegi na yung nasa loob. Pwede bang sa parking naman? O kaya palabas ng elevator, mga gano'n. Bumaba muna Para muna, dyan muna. Chill muna. Oo. Diba? Pero, grabe yung story ni Donnie. Ibang feeling ng pag talaga nasa hospital. Basta, parang creepy, no? Oo. Iba talaga. Kahit napakaganda pang hospital yan. Totoo yan. Kahit sosyalan pa, syala pa siya, kahit pang mayaman pa siya. Kahit anong hospital talaga, iba yung feeling. Lalo na yung mga old hospital. Oh my God. Iba talaga, ang bigat. Yung sa Manila, yung... paano ba sabihin? Ano yan? Yung Saan isa banda? mga old na school, okay. Tapos meron silang hospital. Kasi yung kuya ko dati, lagi siyang nasa hospital. Tapos ayun, doon, yung hospital na yon, although maganda siya. Maganda siya, tsaka malaki yung yung mga lugar. Kaso, ang bigat talaga. Parang nakakatakot. Parang ganun. Hindi ako natutulog pag nandun ako. So, panamlakas talaga doon, di ba? Kasi walang nararamdaman kasi si Betty. And as usual, naliligaw ako sa mga hospital. Kaya, pag kagaya nung nagpunta ako nung na-confine si daddy ko sa heart center, talagang naghanap ako ng mga landmarks para hindi ako maliligaw. Kasi, ewan ko, talagang kapag pinagpipiestahan niya yung energy mo nun, DJ Amir. O kaya sabi ko, okay, so kaya landmark ako. Hanap ako ng mga markings na kung saan, dito yan, ganyan. Ganon. Talagang pag nasa hospital, ibang feeling. Dapat may tali si DJ Amir kapag may bago. Baka mawala si DJ Amir. DJ Amir, dito lang po kami. DJ Amir, asan ka? Lalo kapag eerie yung place. Totoo, di ba? Hindi, totoo po yung mga ka-vibes. May mga tao talaga na pinagpapiyasahan yung energy. Isa na si DJ Amir dyan. Pero hindi kinakaya. Pero dead ma lang siya. Love that. Ganon. Ako kasi yun nanginguha ng energy. Iba pala yun. Iba pala yun. Diba? Naman, bumabawi. Ba't ba pumupunta ako lagi sa part na yun? Nga, di ko rin alam naliligaw ka yata, DJ Amir. Sabi ni Bernard nga kanina, horror ba yan o comedy, DJ Amir? Comedy bar. Hindi. Anyway, 6 minutes before 12 midnight. Ano ba yan? Pa-extend. Ilang oras. Ayaw ng ganon ni Kuya Jay. Ay, sorry naman. Ayaw ni Kuya Jay ng na pa-open overtime. time nga. Open time. Pa-extend. Wala pa tayo sa... ayun. Tanong mo, tegi na daw siya nun. Papunta pa na tayong exciting na part Pero kailangan na natin magpaalam. Kailangan natin magpaalam. Next year
ulit. Oo, next Halloween Tumahimik ulit. na daw tayo, sabi ni True. Sweetheart. Tumahimik na po kayo. Oy, ilang beses na po ako napaihi pala sa takot. Napaihi. Oo, anyway, so sa Sabado, mag-promote na lang ako. Sige. Ayan, Saturday po, 9 to 12 midnight to Love Again with DJ Amir. Kasama si ka-Vibes Donnie at every Sunday po yan. To Love Again. Wanna Know Why? Wanna Know From Why. 3 to 6 p.m. Yeah. Oh, yan. Abangan nyo ang nanay nyo sa radyo. Okay, go. Ako po si DJ Clyde, your responsible chismosa. Ang sakuragi ninyo ngayong gabi. Ang tatakot sa inyo at magdi-dribble ng ball. At syempre, ang kukuha ng mga baraha. This is your card tonight. Ano yan? Uwian na. Yes. Chariot. Ayan. So, ayun. Ay, yung show ko pala. Buzz Pop po. Sorry. Buzz Pop po. 3 p.m. to 6 p.m. Tuesdays and Thursdays. At ako muna ba? True. Sige. Ayan, every Tuesday and Thursday po, stop, look, and listen ng 9 p.m. to 12 midnight. O, pag nakikinig kayo sa akin, hindi po Halloween. Horror. Baka, next week hanapin nyo, baka may Halloween special. Hindi po, Opo. Ngayong lang yan, Halloween lang. At syempre, every Sunday naman, ng 6 p.m. to 9 p.m. with DJ Kakay naman po sa programa naming Mema Lang. Yes. And we have Ka-Vibes Astra. Yes, this is your Ka-Vibes Astra, your daming dada English era. But tonight, I'm your Konyo boyfriend. Yes, babe. Yeah. I hope you enjoyed tonight talaga kasi nag-enjoy talaga. Akala ko sasabihin mo na naman sa dulo, wala pang program. Wala pa talagang Ay, program. abangan yung program nito. Abangan nyo. Daming dada talaga. Oo. Daming dada. Oo. Okay. si Donnie din abangan. Yes. Yes. At Go ahead, Oo. ka-Vibes Donnie. Kaya mo yan. Si ka-Vibes Donnie, muli tayong magkakarinigan sa Saturday together with DJ Amir sa programang To Love Again from 9 p.m. to 12 midnight. Yun. Ayun. Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nagstay at nakinig sa ating podcast or Halloween special this October 31st at last Tuesday. Naku, pagkatapos nito, Christmas feeling na Oo. tayo. Pasko Christmas na naman. feeling. Merry Christmas na. Oh my Tis the gosh. season. Oo. Spirit. Trick or treat muna. Oo. Tapos na. Ngayon Ay, sorry yung trick or- po. Tapos na pala. Oo nga, no. Ngayon pala. Oo. Kasi salubong yun, di ba? Oo. Anyway, maraming salamat po ulit. Ayan, this is your DJ Betty together with... Ka-Vibes Donnie. DJ Clyde. Ka-Vibes Astra. And DJ Amir. Only here on your number one good vibe station. GV 99.1. Bye! Bye. Patsu, patsu. Patsu, patsu. Patsu, patsu.